Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magbabahagi lang po ako sa maiksing minuto na ito habang ako po ay nakatambay po dito sa labas, kaugnay po sa pagbibigay po ng kawang gawa. Actually mga kapatid, ang pagbibigay po ng kawang gawa ay hindi naman po kinakailangan na yung pong marami po ang pera. Ang makapagbigay lang po ng tulong, o makapagbigay po ng sadaka. Kahit na tayo po ay mahirap lamang, ay pwede po tayong magbigay ng sadaka. Napakarami pong kahigtan po ang pagbibigay po ng sadaka. Okay, so kukuha lang po tayo ng isa dito. At ito po yung ipinamagat natin dito. Ang kaugnay po sa, ano bang tawag dyan? Ito po ay nakapagbibigay po lunas sa mga sakit po. Okay, so nasa gilid po ako ng daan. Pinagtitinginan ako ng mga tao dito. Okay. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Da'u mardakum bis sadaqa." Gamutin ninyo ang may mga karamdaman po sa inyo at ang may sakit po sa inyo sa pamagitan po ng pagbibigay po ng sadaka, pagbibigay po ng kawang gawa. So pwede po tayong magbigay ng sadaka, halimbawa piso, 2, 3, kahit magkano po, sa anumang paraan na pwede po tayong magbigay ng sadaka, hindi lang po pera. Hindi lang po pera ang pwede nating ibigay na sadaka po sa ating kapwa. At alam nyo ba na ito po ay gamot? Ang pagbibigay po ng sadaka ay gamot po. At may marami pong kwento at ang naikwento tungkol po sa bagay na to, at magbibigay po tayo mamaya after nito ng isa sa mga kwento na mismo po ay naikwento po ng aming teacher at isa po sa seminar na nadaluhan ko po at naikwento niya mismo. Una, dito mga kapatid, si Ibn Mubarak, si Abdullah bin Mubarak, may nagtanong sa kanya. Sabi sa kanya ng tanong, sabi niya, Abdurrahman, 7 taon ko na, sabi niyang, iniinda ang sakit ko sa tuhod. 7 taon ko na, sabi niya, iniinda ang sakit ko sa tuhod at wala akong mahanap na gamot. Ano ba ang gagawin ko, sabi nung lalaki kay Abdullah bin Mubarak. So sabi ni Ibn Mubarak, pumunta ka, sabi niya, sa lugar ng mga tao na wala silang pinagkukunan ng tubig. Pumunta ka doon sa kanila at gumawa ka doon, sabi niya, ng hukay o ng balon kung saan makakakuha sila ng tubig. So yun ang ginawa nung lalaki. Kinuha niya yung payo ni Abdullah ibn Mubarak. Naghukay siya ng balon. Pagkatapos niyang humukay ng balon, mga ilang araw ang nakalipas, bumalik siya kay Ibn Mubarak at sabi niya na talagang malakas po talaga yung epekto ng yung pagbibigay po ng sadaka. So nalunas siya sa kanyang sakit, yung lalaki na nagtanong kay Ibn Mubarak. Meron kaming doktor dati na naging guro ko po. Sabi niya, may isang lalaki daw dito sa Saudi Arabia na mayroon siyang cancer sa ulo po. May cancer po siya sa ulo. At pumunta siya sa Amerika para i-schedule po yung kanyang operasyon. So siyempre kinakailangan ng waiver. So umuwi siya sa bansa niya dito sa Saudi Arabia para po papirmahin ang kanyang pamilya na kung ano man ang mangyayari po sa kanya ay tatanggapin nila. Kung mag-success man yung operation o hindi, ay tatanggapin nila. Ngayon, itong lalaki na to na uoperahan na dapat, ay pumunta siya sa market para bumili ng kanilang mauulam. So napadaan siya sa market, doon sa bilihan po ng karne. Nakita niya po yung isang matanda na namumulot po ng yung mga tinatapon na po na karne, yung mga, alam mo, hiniwa nila, tapos may mga taba, yung mga hindi na po nila kailangan, ay pinulot niya yon. So nakita nitong lalaki na ito na dapat siya nakaschedule na po ang kanyang operasyon. Ngayon, ang ginawa niya, tinanong niya yung matanda. Sabi niya, ano po yung ginagawa niyo? Sabi niya, namumulot po ako, sabi niya, ng karne. Sabi niya, para saan yan? Sabi niya, ipapakain ko po sa pamilya ko. So ngayon, ilan po ba, sabi niya, ang nauubos niyo sa isang araw? So sabi niya, 1 kilo. So binigyan niya, alam niyo ba ang ginawa niya? Binayaran niya po yung 1 buwan. Yung 1 buwan niya na kakainin nila sa araw-araw po, binayaran na niya po doon sa matadero, yung nagbibinta po ng karne. 1 buwan yun, ha. So after that,
Bumalik siya sa Amerika para sa kanyang operasyon. Pagdating niya doon at chinek up muna nila, pagkatapos nilang mag-check up, wala na siyang sakit. Subhanallah, nawala yung sakit niya. So, napakarami pong kwento ang tungkol po sa pagbibigay ng sadaka. Alam niyo kung meron po tayong karamdaman, ay ganun pong gagawin natin. Kung meron po kayong pera, magbigay ka ng sadaka, magbigay po tayo ng tulong sa ating kapwa. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaning sinabi, at itong hadis na ito ay rawahu Abu Dawud, at sinabi ni Sheikh Albani na ito ay hadisun hasan. Malakas-lakas naman yung hadis na ito, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaka, gamutin ninyo ang may mga karamdaman sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Isang time nag-attend ako sa isang seminar dito po sa Riyadh. Yung nagli-lecture po sa amin, naikwento niya na habang siya ay nagtatawaf, ihing-ihi na siya. Siyempre alam niyo naman sa Kaaba, sa Makkah, kapag ka-crowded, napakahirap lumabas at umihi. Hindi na niya kaya. Ang hirap lumabas. Talagang grabe na yung ihi niya. Masakit na talaga yung tiyan niya. Sabi niya doon, kasama niya yung kanyang anak. Sabi niya, habang kami nagtatawaf, gustong-gusto ko nang umihi. Pero ang hirap lumabas. Sabi niya, napakahirap lumabas. Bakit? Kasi crowded. Napakadaming tao habang kami nagtatawaf. At ihing-ihi na ako, sabi niya. So, ang ginawa niya, sabi niya, anak, sabi niya, meron ka bang dalang pera dyan? Meron ka bang dalang pera? Sabi nung anak niya, sabi niya, meron po. Sabi niya, ibigay mo sa akin. So, humingi siya ng pera doon sa kanyang anak. Habang sila ay nagtatawaf, binigay niya yung pera doon sa mga nagtatawaf. Binigay niya yung pera habang sila ay nagtatawaf. Binigay niya yung pera, kinuha niya doon sa kanyang anak, doon sa mga kasama nilang nagtatawaf. At subhanallah, bigla daw siyang nakaramdam na nawala yung kanyang pananakit ng tiyan at pagkaihi. Subhanallah, nawala daw bigla. Habang siya nagtatawaf, hindi niya kinaya. Pagkatapos doon niya magbigay ng sadaka, sa intention niya, siyempre unang-una po pang maging gamot ito at tanggapin naman ng Allah, nawala ang kanyang karamdaman. Kaya pero ang payo ko po mga kapatid, kung tayo po ay magbibigay ng sadaka, dapat galing po sa halal, galing po sa mga dalisay na pinagkunan natin at hindi po galing sa 5-6, hindi po galing sa sugal, hindi po galing sa nakaw, at hindi po galing sa haram. Okay? Dapat po maging dalisay po ang sadaka natin. Kasi kahit na magbigay ka ng sadaka, kung galing naman sa shabu, galing naman sa alak, galing sa haram, hindi natatanggapin ng Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban. Kasi ang nagbibigay lunas pa rin siyempre ang Allah. Ang katotohanan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay dalisay at hindi siya tatanggap ng bagay maliban ito ay dalisay rin po. So yan lang po mga kapatid, ang maibabahagi ko po sa inyo ngayon, na napakaraming kwento po ang tungkol po sa bagay na to. Kaya nga si Imam Shafi'i rahimahullah, nung kumain siya sa bahay ni Imam Ahmad bin Hanbal, sabi niya, kumakain ako sa pagkain ni Imam Ahmad bin Hanbal bilang gamot, pinanggagamot niya. Opo, kasi ang sadaka po talaga ay gamot po talaga ang sadaka. Opo, gamot yung pagbibigay po ng sadaka. So halimbawa, pag mayroon kayong karamdaman, mayroon kayong sakit, pagbigay ka ng tulong, hindi naman po kabawasan sa atin yan eh. Yung pagbibigay po ng tulong, hindi po yan kabawasan sa atin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, la yanqusu sadaqatun min malin. Hindi po nakakabawas sa ating kayamanan ang pagbibigay ng sadaka. Hindi po nakakabawas yan. Nakapagdadami po ng ating kayamanan. Hindi lang po natin nararamdaman. Yung iba po kasi natatakot na maghirap, natatakot na baka wala na maibili ng pagkain. Hindi po. Nagpapadami po sa pagkain natin yan. Subhanallah. Yan po ay talagang subok na po. Ako po, subok ko na po yan. Subok ko na po ang pagbibigay po ng sadaka. Siyempre, hindi po sa lahat ng panahon ay kinakailangan natin ipakita po sa publiko ang pagbibigay po natin ng tulong sa kapwa. Magbigay ka magbigay lang ng sadaka. Tumulong. Mapa-Christian man o Muslim, ang tutulungan mo, tanggap po yan. Pwede po. Alam mo, kapitbahay mo hindi Muslim, pwede mo bigyan ng sadaka bilang gamot. So, napakarami pong benepisyo po ang pagbibigay ng sadaka. Isa po dito, ito po ay nakapagbibigay lunas po sa anumang karamdaman natin. So, pwede po natin gawin to. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay masusubok nyo po ang tungkol po sa sinabi kong ito. Subok na po ito at marami na pong mga kwento ang naitala tungkol po sa bagay na ito. At ako po mismo mga kapatid, nasubok ko na po yan. Yung pagbibigay po ng sadaka ay nakapagbibigay lunas po talaga yan. Opo, maraming beses na po nangyari sa akin yan. At alam ko po na hindi po nakapagbabawas po yan ng ating kayamanan. So hanggang dito lamang po mga kapatid. Paki-share nyo lang po video na to nang sa ganun ay mapakinabangan din po ng iba at nang ganun
Hindi ka man makapunta ng ospital, konting pera lang po yung hawak mo, napakatindi po ng mga sakit kung saan hindi na po kayang hanapan po ng gamot, hindi niyo po alam, sa pamamagitan lang pala ng sadaka ay magagamot kayo. Mahirap pumunta sa ospital, wala kang telehealth, wala kang perang napakalaki na para tanggapin ka sa ospital. Bakit hindi natin subukan itong payo ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi po kailangan ng malaking pera. Basta intention mo lang na unang gagamot siyempre ang Allah. At ginawa lang niyang daan itong pagbibigay ng sadaka na tayo ay malunas mula sa ating karamdaman. So, minsan hindi ka makapagbiyahe, hindi ka makapunta sa doktor, wala kang telehealth, wala kang malaking pera, hindi mo alam, sa pamamagitan ng sadaka, dito ka magagamot. Kaya nang binanggit ko kanina, ang lalaking pera ginastos nila, pero yun lang pala, sadaka lang palang kailangan. Oo, maglilinis po. Kaya nga, sabi ng Allah sa Quran, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kumuha kaya Muhammad mula sa kanilang kayamanan na magdadalisay sa atin. Sa ating kayamanan, sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating karamdaman, magdadalisay po sa atin yun. Mula sa anumang karamdaman natin, kasama na po doon sa ating karamdaman, magdadalisay po at maglilinis po doon. Dahil ang sakit po, sabi ng, lagi natin sinasabi sa may sakit, laba sa tahurun insyaAllah. Walang problema, yan ay naglilinis sa iyo. Subhanallah. So linisin natin ang ating karamdaman, ang ating sakit sa pamagitan po ng pagbibigay po ng sadaka. Dahil bakit? Ang Allah ang siyang nagbibigay ng gamot, at ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napapawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb." Ang pagbibigay ng sadaka ay nagpapawi sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito lamang, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.